Mabuhay. Aya. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Ang aking pong vlog po ngayon, syempre about po sa aking pag-uumpisa po mula po nung dumating po ako sa Pilipinas, pagpayos po ng aking bahay, ng aking bakuran, hanggang sa ngayon po, 2 araw lang po, babalik na po ako sa Finland. Syempre, ito pong vlog ko naman po ay hindi po pagmamalaki. Ito po ay pagpapasalamat po sa inyo pong suporta. Sobrang salamat po. At mula po nung pinapatayo ko pa lang po yung bahay ko ay talagang nandiyan na po kayo. Kahit wala pa po akong bahay sa Pilipinas, nagbablog po ako sa Finland 2018. Sa mga sumusuporta po, maraming salamat po sa inyo. Gusto ko lang po siyempre magbigay po siyempre ng inspirasyon sa iba po. Siyempre ako po bilang tao hindi naman po ako hindi ko masasabing sarili ko na isang magandang halimbawa o magandang inspirasyon. Ibig sabihin, tingnan na lang po natin yung pagsisikaw po ng tao, kahit hindi po siyempre yung mga ibang mga vloggers o yung mga ibang social media content creators. Kapag may nakikita po tayong maganda, yun na lang pong pansinin po natin kasi napakasarap pong kumilos po sa paligid kapag puro positibo po yung nakikita po natin. Kaysa po yung nakikita po natin hindi maganda, papansinin po natin, palalaking po natin, nagkakaroon po ng argumento sa social media, di ba? Mas maganda lang po yung puro positibo, di ba? Napakasarap mong kumilos, na wala pong iniiwasan, na wala pong kaaway. Sa pag-uwi ko po talaga dito, talagang binala ko po talaga ang pagpapabakod o ng una. Kasi gusto ko po siyempre, makakilos po dito ng maayos yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko, kapag nandito po sila. At tinitingnan ko po yung mga bawat parte po ng bahay, kung ano po ayusin, kung may ayusin ba sa gripo o may papipinturahan ba. Siyempre sa pagpapaayos o pagpapatayo po talaga ng bahay, kapag talagang pinaghirapan po ninyo, talagang ingatan po ninyo ng sobra-sobra. Siyempre ako po, pamilya po namin nanggaling po sa may kakapusan. Hindi naman po kami nagugutom po noon. Dahil madiskarte naman po yung mga magulang ko po. Ay, masasabi ko po talaga na sa buhay po ng tao, hindi po pagbabasihan kapag lumayo po tayo ay yung taas ng ating pinag-aralan lagi. Kasi kailangan po talaga natin ngayon diskarte. Makisama po ng tapat, maging mabait. Ayun po yung mga magiging puhunan po natin kapag malayo po tayo o nagtatrabaho po tayo, lalo na po mag-abroad po tayo o kahit nandito po tayo sa Pilipinas, makisama po tayo ng maayos. Siyempre plus na rin po yun yung mga nakapag-aral, pero mahirap po kasing magkumpara. Basta pairalin na lang po natin yung kalinisan po ng ating puso't isipan, kasi mga magulang ko po sinasabi po nila, lalo po ng nanay ko, na maging mabuti ka lang anak, nandun ka, makisama ka, mali mo yung mga taong nagmamalasay, pakasamahan mo ng doble pa yung mga taong pinakikasamahan ka, kasi yung magiging puhunan mo. Yan. Kaya ang pinag-aralan, sabi ng nanay, syempre kami hindi nakatapos ng papa mo, kahit kayo man lang, para maayos ang buhay nyo. Pero para sa akin po, ayoko pong ipagmalaki kung ano po yung natapos ko. Basta ang pinapasok ko po sa isip ko yung pinapayo po ng mga magulang ko na diskarte. Kasi syempre iba po sa atin, di ba? Kahit nakatapos na po yung iba, wag na po tayong maging mapili po sa trabaho. Kailangan po natin diskarte, kasi sa panahon po ngayon, iisipin natin yung mga sasabihin po ng ibang tao kaysa po yung ikaunlad po ng buhay po natin, di ba? Napakasarap po talagang makita yung pinaghihirapan po ninyo na hindi po talaga kailangan madaliin. Wala naman po kasing bagay na basta-basta nakukuha sa madalian. Maliban na lang, di ba, kung paano diskarte po ang gagawin po ninyo. Pero sa halimbawa, tulad po sa amin mga nag-abroad, OFW o non-OFW, siyempre kapag nag-abroad naman po, hindi naman po ibig sabihin nun mayaman. Siyempre kami po naghahanap po talaga ng maayos na buhay sa ibang bansa para kung may kalabisan na po yung aming ipon,
makatulong po kahit papaano sa aming mga mahal sa buhay. Napakasarap po yung ganong pakiramdam. At napakasarap po nun, di ba, na sa mga nasa ibang bansa o kahit nandito po sa Pilipinas yung unang trabaho mo, di ba? Ang sarap ng pakiramdam na may mabibigay ka sa mga magulang mo, kapatid mo. Tapos ganun pala yung pakiramdam na ay, ganun pala. Tapos na re-realize nyo na masahanga kayo sa mga magulang nyo. Ako sobra po nga sa mga magulang kasi yung sakripisyo po na binigay po nila sa amin, sa aming magkakapatid. Naku, talagang hindi ko po kaya. Lalo na po yung ginagawa ng father ko, yung pagkakarpintero sa initan ng araw. Tinitis na po yun para mapag-aral po kami. Yung nanay ko po, kapag may kakapusan po kami, magbebenta po yun ng mga kahoy ng araw, ng mga mais, gulay, mga huling isda ng father ko mula sa ilog. Maglilimas po yun. Pag low tide yung ilog, maghuhukay po yun ng balon. Meron po kaming balon. Tapos lalagyan nyo po yung mga kawayan dun para mamayang isda. Pag high tide, pupunta yung mga isda. Pag low tide, yun, lilimasin nyo po yung maraming pong nahuling hito, bulig. Bebenta po yun ng mother ko sa mga kamag-anak namin. At nung high school po talaga kami, nung na stranded po yung father ko sa isang gera po sa isang bansa, yung ano pong banggitin, na high school po kami noon, na talaga nagbebenta po siya ng mga bibi. Sinasabi niya po na may humahakot po sa kanya, idilinibil niyo po sa bayan. Tapos nung mga ilang taon lang po nakanito niya po sa akin yun, na hindi naman po pala ganun ang sitwasyon. Sabi niya, tumatayo siya sa palengke para ibenta po yung bibi ng maaga. Kapag binabarat, binibigyan niya lang po kaysa sa pag-uwi po niya, wala po kaming pambaon. Ayun din po yung time na nakaranas po kami na walang ulam, pero hindi po kami nagutom. Mantika saka toyo, wala po namin sa kanya. Pero sobra po kami nagpapasalamat sa nanay ko kasi hindi po kami nagutom. Kasi inisip niya na may pambaon kami, kakit maglalakad kami. Isang beses nga po nangyari po yun na wala po talagang pera. Wala na po yung bibing maibebenta eh. Tapos binigyan niya ako ng 50 centimos. Ito anak, itabi mo to. Kapag gusto mo bumili ng chicherya, saka ka bumili. Mag-iisang linggo po hindi ko po ginagasto yung 50 centimos. Sabay po kami ng kapitbahay ko maglakad. Kapitbahay din po namin syempre kapos-kapos. Kinetkwento ko po sa kanya yun. Tapos nangyari po isang araw na gutom ako. Bumili po ako ng corny ko kung pitis. Bumili po ako, pinagsaluhan na yung kapitbahay. Kaya sakripisyo ng mga magulang ko, hindi ko po ayoko pong sabihin na hindi ko kaya. Ibig sabihin, ginawa po nila yun kasi ayaw nila iparanas sa amin yung hirap, yung pagsasakripisyo. Yung sinabi nga ng nanay ko na tumatayo siya doon, binibenta niya yung bibi. Madaling araw alis siya. Kala ko talaga binabagsak niya lang daw po yun sa nakota. Pero kung mga ilang taon nagkwentuhan po kami, mga kailan lang siguro 2 years ago, 1 year ago. Tamagan niya po sa akin na parang natural na kwentuhan na dinadala niya doon po sa palengke, tatayo po siya doon. Parang nanlambot po talaga ako. Tapos po nun,
Umuwi po ako dito sa bahay. Kino-joke ko lang siya kasi ayokong malungkot. Kasi umiyak po yun. Ayoko na lang po sabi sa nanay ko, bakit hindi kayo nagpasama sa amin para matulungan kahit hindi kami pumasok ng isang araw. Para kahit paano matulungan kayo magbenta ng PB. Pero hindi ko po nasabi sa nanay ko yun. Kasi nakaraan na ayoko nang ayoko pong lalong umiyak nanay ko. Kaya ako binabalasi ko po sitwasyon eh. Jojo ako. Tapos nagjojo ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, sabi ko, mag-alala. Isang araw eh, pupuntahin ko kayo sa mansyon ko. Sabi ko sa nanay ko, mga kapatid ko po ganun din. Kaya mag-alala na, bibili ko yung malaking TV. Isang ate ko po na nag-abroad, siya po yung nag-abroad, talagang binili niya po yung TV, malaki. Malaki po yung sakripisyo po ng ate ko po na yun. Tapos nanonood pa yung isang ate ko, nagtulungan na po sila. Yung panganay ko po dito, nakapatid sa Pilipinas, talagang inasagaso po yung mga magulang ko, pang-apat po kapatid, yung bunso. Nagtutulungan na po kami noon, nagtatrabaho. Joke kay nanay nung mga oras nila. Tapos dinadaan ko po sa joke. Kasi ganun po ako, pag nakikita ko po umiyak po yung mga magulang ko, father ko, dinadaan ko po sa joke kasi gusto ko binabalanse po yung nararamdaman po. Ayoko po kasi nakitang umiiyak sa nalulungkot sila kasi ito lang po, mas masakit. Mas masakit po sa akin. Pasensya na po din sa mga nanonood. Sabi ko, ito naman, napaka-drama naman noon. Napaka-badoy. Pasensya na po sa inyo kung nababadi. Nadadrama. Wala lang po kayo ng ibang vlog. Para hindi na po. Pasensya na po. Sobrang, lang po. Sobrang pasalamat ko lang po. Sa mga magulang ko. Kaya ngayon po pag alis ko sa Finland, tulad nung 56th anniversary din na nakarang vlog, nandang ko po sa joke, umingiti, nagpapakita ko sa medyo. Ayaw po kasi pakita sa kanila ng malungkot ako. Siguro sa pag-alis ko yun, natural na yun, given na po yun, di ba pag-alis. Pero yung bago umalis, ayaw ko pong dagdagan po yung lungkot na nararamdaman po nila. Alam ko na pag lalabas ako ng bahay, alam ko po yun. Pag-alis po ako sa bahay nila, sasarado ko yung pinto. Alam ko po, lagi sigurado sinasabi ni nanay, alis na anak mo. Sabi ni papa, alis na anak mo. Kaya yung pagpagawa po ng bahay po na to, itong pinaghirapan ko po, talagang tsinaga ko po ito. Ang sarap pong kumilos ng tahimik. Yung unti-unti pong na tutupad po yung pangarap po niyo. Pero iniisip ko po, hindi sarili ko. Kasi pag natupad ko po yung pangarap ko, alam ko po mas, kung sino mas magiging masaya, mga magulang ko. Kahit na hindi masyado nakapunta dito si nanay, papunta ko siya araw-araw po yun sa bahay. Ako po napapanood niya pong vlog po na to na lagi niya siya nasabi, siyempre siya nagpapasalamat sa Panginoon dahil
Hindi niya lubos maisip na nangyayari sa amin yung mga ganito. Tapos joke ko yun kasi magdadrama na yun. Pero ako po, mas sobra pong nagpapasalamat sa Panginoon kasi hanggang sa ngayon po, iniisip pa rin po ng mga magulang namin. Nakasiyahan pa rin po namin. Kaya, mahalin niyo po yung mga magulang po ninyo. Napakasarap po na ibalik sa kanila yung mga bagay na pinapangarap lang ninyo noon. Dinadaan ninyo sa biro. Pag ang Panginoon po kasi kumilos, kahit hindi nyo iniling, bisan dumarating po na sobra-sobra. Kaya lagi po tayo magpasalamat. Yun lang po. Ayoko na po masyadong magdrama dahil sa Webes, balik na po sa Finland. Alam ko naman maraming gustong sabihin sa akin ng mga magulang ko. Pero gusto ko nila pagkasama po sila, kausap po sila. Gusto ko positive na lang. Gusto ko, ayoko nang, okay lang po makita ng umiyak ang nanay ko. Umiyak po kasi ang nanay ko, sobrang pasasalamat po sa Panginoon. Nakikita niya po yung pagbabago po sa buhay po namin. Alam ko naman po kasi iyak po niya yun eh. Kasama na rin po yung sakripisyo po nila ni Papa. Kasama po yun. Kaya yung luha po na pumapatak po kay nanay sa kay Papa. Ayun po yung mas nagpapatatag po ng kalooban ko dahil alam ko na hindi nagsasawa pong mahalin ako ng mga magulang ko. At lalong hindi po magsasawang mahalin po sila. Dahil yung maginawa po nila yung sakripisyo, hindi ko po talaga kaya. Hindi ko po kaya. Kulang pa nga po yung binabalik ko sa kanila. Basta, mahal na mahal ko po sila. Sobra. Siyempre, bakit may mga vloggers sasabihin? Ba itong mga vloggers na nag-iiyakan na sa harap ng camera? Kasi hindi ko maintindihan. Alam niyo po, kapag ito po pala yung pakiramdam eh. Kapag naging content creator po kayo talaga, kapag nababasa niyo po yung mga komento na positibo na komento ng mga tao, tapos nakaka-relate po sila sa mga pinagdaanan po ninyo, tapos na-share nyo po yung buhay nyo po sa kanila. Siyempre may boundary na naman, may limitation. Hindi nyo naman kasi pwede kwento lahat. Pero yung ako po kasi mas na-inspired po ako sa mga komentong positibo eh. Kaya yung pag-share ko po talaga naman na sobrang thankful po ako sa Panginoon. Yun lang po. Kasi tayo po hanggang nabubuhay naman po tayo eh. Malaya po tayo kung ano po yung pwede natin gawin. Kung may mga taong hindi naintindihan yung ginagawa natin, hayaan na lang po natin sila kasi may kanya-kanya naman po tayong kaligayahan. Sana panahon po kasi ngayon ng we're in the age of information. Ibig sabihin eh, yung pagdating na impormasyon, lahat napakabilis. Ang buhay din po napakabilis. Kaya gawin lang po natin kung ano po yung positibo pwede po natin i-share. Hindi naman po nakakahiyang umiyak sa harap ng camera. Hindi naman po nakakahiyang mag-share po ng failures. Kasi, akto lang po, ang mga tao po, pag nag-iisa nasaktan, kapag hindi nyo po kailala, kasi pag gusto nyo ilabas po yung nararamdaman po yun. Para po sa akin, normal po yun. Para sa akin kasi katulad po naman namin nasa abroad kapag mag-isa, kailangan po talaga namin magsalita para ma-release po namin yung mga nararamdaman na. Siyempre, lalo na po yung mga broken hearted. Kaya pag may nakita po minsan parang nakakatawa sa iba yung mga sinasabi na broken hearted, pag lasing, hindi ko pinagtatawa. Kasi mahirap po kasi na dumating po yung karma.
na pong nakakatawa sa atin, pero sa taong nakaka-experience ng ganun na nakakatawa nga itsura niya, pero deep inside hindi niya naman para alam kung ano maaari niyang gawin sa sarili niya, di ba? Tapos mabalitaan yung tao pala na yung pinagdadaanan na wala na o binawi niya yung sariling buhay niya, di ba? Kaya wag po tayong mapanghusga, yun lang po. Basta gawin lang po natin. Asa lahat po tayo, halimbawa ito, nasa social media po tayo, magko-comment tayo ng negatibo, di ba? Malayo po kayo magkomenta ng negatibo. Malayo kayo magkomenta ng positive. Bakit kayo gumagamit sa social media? Kasi na-express niyo yung sarili niyo. So, mga content creators po, marami na rin po mga content creators po na express lang nila yung sarili nila. Sa pagluluto, pag-garden. Ito, ako halos lahat na. Pinakyaw ko na. Drama, may comedy, may gardening, may mukbang. Gawin lang po natin kung saan po tayo masaya. Kasi hindi naman po lahat ng tao dapat po nating pilitin na gustuhin po tayo. Hindi po dapat ganun. Huwag po tayo mag-expect ng ganun. Gawin na lang po natin hanggat may taong nanonood sa atin. Di ba? Isipin natin sarili natin na tulad ko, ay, may nagtsatsaga pa pala sa akin. Joke lang po yun. Paano po? Ang binakod ko po syempre itong aking pagpapaayos po ng bahay at itong aking maliit na video clip. Para makita nyo naman yung bagis ko kahit na umiiyak kasi malay nyo next year makita nyo na ako sa TV. Diba? Hint na po yan. Next year, nasa TV. Yun lang po. Para po mga kababayan, sasabi ko lang po, kung sobra-sobra na po kayo nakakaramdam ng biyaya, so mas sobrahin po ninyo ang pagbalik po sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga taong nagmamahal sa inyo. Tumulong po kayo ng tahimik, napakasarap po. Kung hindi po nakikita ng tao, ginajudge po kayo na eto, laki na ito, vlog ng vlog, kain ng kain, gano'n din. Huwag niya lang pong patulan. Basta, alam naman po ng tao kasi ano po yung mga tinutulungan po ninyo. Hindi niyo na po kailangan i-broadcast para po sa akin. Dahil ang pagtulong po para sa akin sa tahimik na parang po ginagawa. At hindi po pinagkakakitaan. Siyempre, sa mga iba po, siyempre, meron naman po talaga mga content creators na galing po sa puso. Hindi naman po lahat, siyempre. Baka kasi may mag-comment, di ba? Ibig sabihin talagang debosyon po nila yun. Tumulong kahit na, di ba, walang kapalit. Kung binablog po nila, okay lang po, wala pong problema sa akin. Pero para po sa akin, pag tutulong po talaga ako, gusto ko lang po, tahimik lang po. Yun lang po. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na inilang sa Pinilaang Lakbay. Ito na po yung aking bahay at bakuran. Ngayon po, ito muna. Sa pagbalik po, ay may papagawa, syempre. Hanggat nabubuhay naman po tayo, di ba? Parami pa tayong gustong sagoy sa buhay po natin. Sa enjoy lang po natin kung ano po yung dumarating po sa atin. Huwag po tayong maging abuso, maging mapagkumbaba, at respeto po natin ang desisyon po ng ating kapwa, di ba? Huwag po natin pangunahan. Yan. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilaang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.